2:00 na ng gabi. Lahat ay mahimbing na natutulog, ngunit ako, gising na gising pa rin, nalilibang sa pag-scroll sa aking telepono. Biglang katahimikan ay naputol ng pag-ring ng telepono. Ang pangalan na lumabas sa screen, unknown number. Naalala ko ang mga babala ng aking lola. Huwag na huwag kang sasagot sa tawag sa hating gabi, lalo na kung hindi mo kilala kung sino ang tumatawag. Ngunit dala ng kuryosidad, pinaliwala ko ang babala at sinagot ang tawag. Hello? Tahimik. Tanging ang malalim na paghinga lamang ang aking naririnig. Sino po ito? Muling tanong ko. Maya-maya pa isang mahinang boses ng bata ang sumagot. Ate, tulungan mo ako. Nanlamig ang aking buong katawan. Sino ka? Nasaan ka? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig na. Ngunit bago pa man siya makasagot, naputol ang linya. Agad kong tinangkang tawagan ang numerong iyon, ngunit ang tugon ng operator ay invalid number. Sa isip ko isa lamang itong masamang biro, kaya't pinilit kong kalimutan na lamang ang nangyari. Ngunit ilang sandali lamang, muling nag-ring ang telepono. Unknown number na naman. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito sinagot. Ngunit may voicemail na iniwan. Nanginginig ang kamay ko habang pinakikinggan ito. Huwag kang alis sa kwarto mo. Papunta na ako diyan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Siniguro kong nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Tumayo ako sa tabi ng bintana, tinitigan ang katahimikan ng gabi. Wala ni isang kaluskos, ngunit sa sulok ng aking mata, isang madilim na anino ang gumalaw. Muli, tumunog ang telepono. Ngayon, ang pangalan ko na ang nakalagay sa caller ID. Sa takot, sinagot ko ito. Hello, ang aking boses, nanginginig na. Sa kabilang linya, muli kong narinig ang boses ng bata, ngunit ngayon ay mas malamig, mas nakatakot. Ate, nasa pinto na ako. Nagsimulang kumislap ang ilaw sa hallway sa labas ng aking kwarto. Narinig ko ang mabibigat na hakbang na papalapit sa aking pinto. Nagsimula akong sumigaw, ngunit walang ibang tao sa bahay ang tila nakakarinig. Sa pagkadesperado, tinangka akong buksan ang bintana, ngunit ito'y tila naipa ko na sa kinalalagyan. Hindi nagtagal, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Tok, tok, tok. Sa pagitan ng takot at pagkagulat, bigla akong nawala ng malay. Nang magising ako, nasa sahig na ako, nanginginig, ang telepono'y mahigpit kong hawak. Muli itong tumunog, isang